Okay, good morning po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Saturday class. At ang atin pong subject ay life management. At meron po siyang nasa part 3, work and destiny. Po. Lesson number 10. Po yung atin pong open your manual, lesson number 10. At next Saturday, servant leadership na po ang atin pong pag-uusapan. Okay, tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Pastora Julie, open us in prayer. Amin dakilang Diyos na pupuri kami nagpapasalamat Ama sa kagandahang loob na patuloy na pinaparanas mo sa inyong mga lingkod. Salamat Lord sa bawat isa na nandito. Salamat Lord sa safe ng travel, sa pagpunta ng bawat isa. Salamat Panginoon sa iba ng Espiritu Santo na patuloy na nagbigay, na nagbibigay sa amin Panginoon ang karunungan sa ating pag-aaral na ito. Salamat Lord kay Bishop sa kanyang walang sawang pagtuturo sa aming Panginoon, babahagi ng kanyang mga nalalaman tungkol sa iyong mga salita. Salamat Panginoon, tunay na napakadakila mo, napakabuti mo Panginoon Jesus. Salamat sa pagmamahal mo. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat Ama sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Something better than gold. Ayan. Ito yung atin pong pag-usapan. Lesson number 10. Mga bagay na higit pa po sa pilak at saka sa ginto. Yun po yung atin po Sabi nga, manual natin, letter A, introduction. What do you think of when you hear the following names? Ano raw po ang papasok sa utak ninyo pag narinig ninyo ang mga pangalan na ito? When you merely say these names, they evoke a feeling or an image. Yun pala, no? Meron ka kagad mararamdaman, no? O meron ka na kagad na pananaw. Lesson number 10 po. Kung ano yung imahe, no? Nung tao na yon. They evoke a certain character quality. What do you think others would say if I read your name? Yun naman po, no? Kung sabi nga, meron na kagad silang pananaw, kung halimbawa, pangalan mo naman ang pag-uusapan, ano kaya ang kanilang magiging pananaw o komento pag nabanggit ang iyong pangalan? Di ba? Ganyan kahalaga yun, no? Kaya depende sa iyong katauhan. Depende sa pagkatao mo. Meron pa mga Bible names. Moses. Pagka sinabing Moses, ano papasok sa utak ninyo? Diba? Pagka narinig natin ang pangalan ng Moses, yan yung ginamit ng Panginoon to deliver Israel from Egypt. At meron pa siyang isang ganda katangian, meek. Diba? Ano yung meek sa Tagalog? Maamo. Maamo, no? So, yan po yung kanyang So, about Joseph. So, pagka may pangalan ng Joseph, maalala mo ang Potiphar's wife, Ayan. Kung paano, kaganda-ganda ng asawa ni Potiphar, pero hindi bumigay. Hindi bumigay ang Joseph, kahit anong tukso, no? Kaya yun, Kaya si Dagsa, di ba? Si Dagsa daw, no? Huwag kang bibigay. Ano ba? Tama ba yung kasabihan na tukso layuan mo ko? Hindi siya ang bagong basagay, ikaw na umiwas sa bulok. Yeah, yun nga Hindi mo pwede sabihin tukso layuan mo ako, no? Ikaw mali pala yung mali yung kanta ni Eva Eugenio, Di ba kanta ni Eva Eugenio yan? Ikaw umiwas sa bulok.
Si David, ay si Joseph iba no? Talagang kahit anong tukso sa kanya, diba? Hindi siya bumigay. Okay. Naging governor siya ng Egypt, di ba? Kasi nga, yun ang promotion no? Promotion. Okay. Pag natin David o David, no, di ba? David and Goliath. David and Bathsheba. Di ba? David and Urias, di ba? May mga no? Pero siya po ang magandang tinawag siyang a man after God's own heart. Di ba? Kapuso ng Diyos. Tama, no? Kapuso, kapamilya. Yun ang ano. So, pag Noah, di ba? Gumawa ng arko. Yung mga bata pa lang, alam na, pagka Noah, no? May kanta pa yan, yan. Meron tayong bagong estudyante. Welcome po natin. What's my Mr. Baby? Good morning, Madam. Welcome to the club. Wala ba? Pera muna kay ninyo. Pera muna yun na kay ninyo. Sam? Morning po. Check. So, ayan. Pagka nabanggit ang pangalan Jezebel, sino Jezebel, Elijah, no? Ito yung tumakot kay Elijah, no? Matindi, no? Matapang si Elijah, Biro mo, nung kailalaban niya yung mga propeta ni Akab, ay ni Baal, di ba? Hindi siya natakot, Pero pagdating sa babae, kahit yung asawa niya, takot sa kanya, Di ba kay Jezebel? Matapang itong babae na to, no? Judas. 30 pirasong pilak yan, ano? Pag Judas, ano? Ano pa? Timothy. Yun. Yan, yan. Pagka nabanggit ang Timothy, merong Pablo. Di ba? Paul and Timothy. Morning. Barnabas. Ano yan? Yan ang team up ni Paul during first missionary journey. Tama ba? So, at si Pablo, of course. Ito yung killer. Di ba? Ito from wicked to become good, Pablo, no? So, yan po yung May mga iba pang pangalan. Ito mga biblical names yun, About other names. Adolf Hitler. Pangit, Pangit yung sa kanya, Ito yung nagpapatay na marami mga Jew. Diba? Mike Tyson. Boxing ang pinag-uusapan dito, Great boxer ito, Yan ang About Billy Graham. Evangelist ito, maalala niyo, Mother Teresa. Ito yung naging prominent sa Roman Catholic kasi sobrang pagbigay ito to the point, Oo, na sakripisyo niya yung kanyang sarili, makatulong lang siya sa kanyang kapwa. Osama bin Laden. Muslim. Osama bin Laden. Saan yan, bansa? Iraq. Iraq. Patay na ba yan? Patay na, Iraq. Okay, so dating lugar ng drone yata pinangano sa kanya, Mesopotamia. Mesopotamia, Iraq. Okay. Pero wala na lang din. Okay, so about Jesus Christ, siyempre, yan ang pinaka-greatest, The greatest name of all. Diba? The Savior. Diba? So, our lahat nasa kanya na, kung halimbawa, yung pangalan mo naman na ilagay natin.
Ano kaya ang sasabihin ng mga kapitbahay mo? Maraming comment. Yeah. Maraming negative. Put your name, ano? Pagka tinimbang-timbang, di ba? Negative, positive. Di ba? Ano kaya mas angat? Negative or positive? Dapat positive. Dapat yung positive, ano? Kasi Image. kaya kailangan ano yan, talaga wino-workout yan. Ano, mahalaga yung tinatawag na pag binanggit ang pangalan mo, maganda yung ano, komento. Di ba naalala nyo sa Job chapter 1? Job 1:8, di ba? So sa Job chapter 1 verse 1, ipinagmamalaki, no? O sinabi ng ano, there was a man in the land of Uz whose name was Job. Diba? Tapos ito na yung mga characteristic niya, no? Fearing God's good evil. So yun ang ano. Tapos aside from that, author na may sabi noon, sa 1:8, ang Diyos na ang nagpatotoo. Kausap niya si Satanas. Kausap niya si Taning. O saan ka galing, Taning? Nagmanhik manaog. Nakita mo ba ang likod ko si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Diba? Pinagmamalaki. Ang tanong uli, kung ang pangalan mo ang pag-usapan ni Taning at ng Panginoon, ano kaya ang magiging reaction ni Taning? Di ba? Kaya kaya ipagmalaki ng Panginoon. Sana, no? Ganun sana, no? So, letter B, what do people think of when they hear your name? Ano raw po ang iisipin o iniisip ng mga tao pag narinig ang pangalan mo? Diba? What do you want people to think of when they hear your name? Ito yung una, no? Parang ito yung kasalukuyan. Kasalukuyan, kung pasaway ka, pwede ka magbago. Tama? Pwede iayos. No? So, yung letter C, sabi ron what do you want people think of when they hear your name? No? So, anong gusto mong isipin ng mga tao kung pag-usapan ng pangalan mo? Sa bahay mo, di ba? Sa community, sa church, sa organization. Diba? So, yun ang ano So, pwede kaya, sasabihin kaya ng mga tao, sasabihin I would like them to think certain things. So, sana yung maganda. Sana itong maisip nila pag nabanggit ang pangalan mo. Una, dependable. Pag sinabi dependable, ano yun? Tagalog. Dependable. Maaasahan. Parang gano'n, di ba? No. Ano pa? Faithful. Di ba? Faithful kay Lord. Faithful sa asawa. Faithful sa ministry. Di ba? True. True for what? True to commitments. Responsible. So, yan po yung ano. Pwede mong pangarapin yan. Kung sa ngayon, hari ka pa na sablay, pwede pa magbago. Tama ba? Totoo naman Pwede, workout po yan. Po. Ganyan kahalaga yun. Kasi ito yung time ng pagbabago. Roman number 2. It is possible to have a good name or bad name. Posible raw po na magkaroon ng magandang pangalan at saka pangit na pangalan. Enrique, di ba? Ano kaya ibig sabihin na Enrique? Alam mo na? Alam ko, sinerge ko po kayong Star Google. Ginugel mo na, no? So, kung pwede po may maganda kang pangalan, pero pwede yun. Meron ba yun? Maganda pangalan mo, maganda ibig sabihin ng pangalan mo, pero pangit ang karakter mo. Diba?
Meron? Oo, di ba? Oo, Lucifer. Kaso lang, naging pasaway lang. Ba't may kaso? Walang kaso. Naging pasaway. Matig sa ulo. Oo, may mga ganun. No? From good name to become having a bad character. Ano? May mga Yung ganun. pangit naman. Eh, bad name naman. Di ba? Bad name. Pero having good character. No. Bad yung pangalan, bad yung ibig sabihin ng pangalan mo. Pero ano. Di ba katulad halimbawa ni Jacob? Bakit pinapalitan? Oh, yan. From now on, Israel. hindi na kita tatawagin Jacob. Di ba? Israel na. Di ba? From Jacob to become Israel. Kasi ang meaning ng Jacob, deceiver. Di ba? From Sarai to become Sarah. Di ba? From Abram to become Abraham or Abraham. Pinapalitan ni Lord ano? Yung pangalan. Madalas ba talagang parang may spirit yon? Yung pangit ang meaning ng pangalan, tapos nagmamanifest talaga madalas sa tao. Yung Di ba? Marami naman ako nakita na pangalan Jesus. Mabait naman po. Hindi nga eh, ano nga eh. Yung ano ng... yung ano niya, sapula. Nakita ba, Jesus sa pangalan, nandun sa sabungan eh, sapula sa puti eh. Di ba? Yung ano, Sa tapala. Kristo na sabungan. Wala kasing basis kasi. Good name yun, di ba? Mga savior, Jesus saves. Dapat daw. Kaya dapat panindigan mo kung maganda pangalan mo, gandahan mo buhay mo. Di ba ba? So yun po yung ano eh. Okay, Rom. Letter A, your name is equal to your reputation. Ang pangalan mo ay kumakatawan sa iyong tinatawag na reputasyon. Ano ibig sabihin ng reputation? A reputation can be defined in several ways. Una, a reputation is the account, estimation, value, or opinion of character generally perceived about a person or thing. Yun daw po yung reputation. Di ba? Yung tinatawag na account, estimation, or value, or opinion of character na napiperceive ng mga tao kung sino yung tao na yan. Di ba? Ay hindi mo na ano eh. Pagka ikaw nakipagsalamuha, unti-unti ka na na-identify ng mga kasama mo. Right? Ma-identify ka, unti-unti yun. Pangalawa, a reputation is the general estimation of a person or thing as held by other. General estimation. Held by others. So, hindi mo na kailangan sabihin, irespeto mo ako, igalang mo ako. Diba? Yun na yung nagiging tugon ng tao sa iyo. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa kanila, habang ikaw ay nakakadaupang palad nila, sa pagsasalita mo, sa kilos mo, sa galaw mo, diba? Yun na magiging opinion ng mga tao sa iyo, pananaw ng tao sa iyo. Number 3, a reputation is a position that is frequently not discovered until it is lost. Ano ibig sabihin nito, number 3? A reputation is a possession that is frequently not discovered until it is lost. Anybody? Kayo naman po magbigay ng kahulugan. Ano raw?
Number 3. Yung blanco, loss. Parang hindi mo pinakalagaan yun. Mm. Saka mo na lang siya maalala na ano kapag ka nawala na sa iyo isang bagay. Pag wala na. Di ba? Minsan minsan binabaliwala mo lang Hindi mo na bibigyan ng pansin. Like for example, sa bagay. Di ba? Hindi mo alam, mahalaga palang cellphone mo. Pero kung saan mo lang nilalagay o ano. Pag nawala, Tao, halimbawa tao. tanga sa tao. Opo. Magulang. Mm. Kaya yung nangyari Oo, kaya di ba? ay isaw. Di ba? Yung pagiging Kanyang reputation sa pagiging kuya. Oo. Yung birthright niya. Yung birthright niya. Pagdating ng dulo, napansin niya na it lost. Oo. Totoo yun, di ba? Yung, tama yung sinabi nyo, yung mga magulang, hindi napapahalagahan ng mga anak. Pero pag nawala na, tsaka nila maalala. Ganyan pala kahalaga. Todong garbo ng boron. So, yun po dagdag, Saka patuloy yung po yun. maganda rin profession mo, hindi masyadong mapapansin. Pero pag nung namatay ka na, Yun, saka ngayon makakaya yung di ba? nalalabas yun. Kaya nga, sa pag kami, by the way, sister baby, kamamatay lang ng kanyang asawa. Meron tayong tawag na luksang parangal. Tawag ko nun luksang parangal Yung gabi na kung saan lahat ng mga magagandang bagay nung nabubuhay pa yung patay o yung namatay, maalala ng mga mahal sa buhay yun. Kaya nga, timbang-timbangan na naman yun, Marami kayong maalala maganda. Negative, positive na naman, So, ganun po yung, Kaya nga, yung paborito kong quotation, mag-iwan ng magandang bakas para alalahanin bukas. Magandang bakas, di ba? Habang nabubuhay tayo rito, nag-iiwan tayo ng mga bakas Nasama ka sa organisasyon, may bakas yan na maiiwan ka. Sa church, may bakas yan na maiiwan ka. Sa family, may bakas na maiiwan ka. Tama ba? So, tatlong bagay yon. Letter B, the Bible gives examples of both positive and negative reputation. Ang Biblia raw po ay nagbibigay po ng mga halimbawa. Pareho po, positive at saka negative reputation. Una po, Nabal was a man who had a bad name and a bad reputation. Di ba? Yun nga, kaya yung pangalang Nabal, pangit yun. Hindi po maganda yung kahulugan ng Nabal. Meron kami ritong miyembro, ang apelido Nabal. Hindi na matatanggal. Apelido Nabal So, hindi na matatanggal yun. Nabal yun, Victoria. Nabal, naval. Para sa kanya, naval yun. Victory yung naval niya. Ano katulad ni Rodel Nabal? Hindi naman Nabal, Ito Nabal Ganun din, Victoria. Kasi, coming from the word balbal. Balbal. So, sabi nga, even his wife acknowledged this fact. Basa po, 1 Samuel 25:25. Asawa niya na yung nagsasabi, Kasi sa totoo lang, asawa mo una nakakilala sa'yo. Di ba? Asawa mo, hindi pwedeng, basa po. Please let not my Lord regard this scoundrel Nabal, for as his name is, so is he. Nabal is his name, and fully is with him. But I, your maidservant, did not see the young man of my Lord, whom you sent. Nabal is his name, and folly is with him. Yan ang sabi, Kaya, dapat i-redeem, Pwede mo ma-redeem yung yung pangit ng pangalan, o kailangan talaga magpapalit.
Pwede screen name lang, Pastor. Oo, yun nga eh. Para ano lang siya, kalayaw. Palaya ko. Yung ipapalit. Kaya nga, ako nga nung, di ba, pangalan ko Lito eh. Alam niyo, still baby. So, pinalitan nyo ng mga bishop eh. From now on, hindi ka natatawaging Lito. We call you Bishop Yes. So, yun na yung dinala ko. No, simula na ma-ordain ako ng bishop, yun na. Kasi, sabi nila eh, Lito means little. No, parang ganun eh, no? Kaya, sila na nagbigay ng ano. Pero actually, talaga man dapat yes eh. Originally yes talaga yung ano ko. Pinalitan lang ng nanay ko. Yung Jesus, pinalitan niya Lito. Siguro pasaway ako noon. Ayaw niya murahin ng Jesus. Di ba? Sabi nga ng isang bishop, tigilan niya yung pangalan ng pangalang Jesus sa mga anak niyo. Ito, anak mo, binura na naman ako. Kaya kaya nga, di ba? Yun ang ano na eh. So number 2, Abraham was a man who had a good name by virtue of his faithfulness to God. Oh, si Abraham daw po, siya po isang tao na merong magandang pangalan. No? At meron din magandang katauhan. Di ba? Genesis 12:2, 18-19. Na sabi nga, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Diba? I will make your name great. Yung magiging bantog yung pangalan mo. Sabi na, no? At yung kasunod pa nun, may mga, ano pa yun, through you, no? Yung blessings daw ay dadaloy mula sa iyo. No, patungo sa mga ibang lahi. So, sabi nga, throughout all generation, there are those who have sought to be identified with the name of Abraham. Throughout generation. Diba? Inaangkin nila, lahi kami ni Abraham. Kasi parang proud sila eh, no? Kaya lang, inaangkin nila, lahi sila ni Abraham, pero ayaw naman nilang kilalanin ang Panginoon. Diba? Like for example, Matthew 3:9, John 8:33. Basa nga po. Matthew 3:9, John 8:33. Ano sabi? Mm. 8:33. Sa kanya'y kanilang isinagot, kami hindi ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin. Nino bang tao? Paano ang sinasabi mo? Kayo'y magiging laya. Ito mo, di ba? Nakikipag-debate pa sila kay Christ, ano? Nakikipag-debate pa itong mga Pharisees na ito, eh, no? Oh, sabi kasi ni Cristo diyan, 8:32, and you will know the truth, and the truth shall set you free. And if you are truly in Christ, sabi ron, kung kayo ay na totoong na kay Kristo, kayo po ay tunay na malaya, di ba? So, inaangila lahi kami ni Abraham, paano mo sinasabing alipin kami? Actually, sa kwento ng buhay nila ng nation nila di ba? Ilang daang taon o ilang taon na sila po ay alipin ng iba't ibang mga bansa, no? Mula sa Babylonia, di ba? Assyria, no? Saan pa? Greek. Matagal po sila naging alipin ng mga yan eh. Tapos Romans until that time no? Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng mga Romano. Ayaw pa nila umamin. Di ba? Na alipin talaga sila ng mga bansa. Mamalaki, no? Mamalaki sila. Yun ang Letter C, your name is not just a verbal sound when your name is spoken. No? It is not just a verbal sound. It represents you to the world. Amen?
It represents you to the world. It is a title. Amen. It represents all that you are. It is something, no, that defines you and distinguishes you from all others. Amen po ba? Mahalaga talaga ang pangalan. Mahalaga talaga ang pangalan. Diba? Nagre-represent yun sa katauhan mo. O sino ka, kung ano ka. Yun nga eh. Ito yung nagbibigay ng pakahulugan. Dapat kaya tayo po, para maging kakaiba po tayo, dapat gumalaw tayo ng kakaiba. Diba? Making a different in a different world. Maging kakaiba sa mundong kakaiba. Diba? Hindi yung compromise. Isa nakakalungkot, mga Kristiyano, sa halip makita yung pagiging kakaiba, sila pa yung, kakaiba talaga in a negative way. Diba? Parang hindi ka Kristiyano, dapat gano'n. Yun ang negative And letter D, a good name is a title that inspires confidence. Because the person behind it can be consistently depended upon to do what is legally and morally right, whatever the cost. Yung blanco, inspires confidence, kumpiyansa. Kaya pala yung pinangalanan nila si John the Baptist. Yung mga wala tayong pangalan na John. Diba sabi niya, no? Ayaw nila pa pangalanan. Pero yun yung sinabi. Diba? Kaya pinagalaban na rin yung pangalan. Oo nga Wala sa lahi natin may pangalan na John. Ganyan kahalaga yung yung mga pangalan na yan. Yung mga pangalan, Sanchay, no? Oo. Ano yung mga nauso, Mitchell Modern name. Nagkaroon pa ng pangalan, 3 pangalan Katulad yung opo ko, Francis Pate Natalie. Haba ng pangalan. Kaya nung nasama sa educational assistance, natanggal yung Natalie, hindi nakasali. Francis Pate lang nalagay. Itong nanay kasi, di ba? Pinahirapan yung anak. Lalo na ngayon, tatlo-tatlong pangalan. Noong 80s bishop, may iklang mga pangalan Oo. Yung naman yung early 90s going to 2000. Yun, nagtatlo ng pangalan, dalawa-dalawa. Kawawa yung mga bata. Kaya di ba nung una, mga pangalan na, Berto Mapagpigil. Di ba? Tagalog na Tagalog. Tagalog talaga yun. Ganun lang talaga kasi. Di nagpunta ng Amerika. Tinatanong, what is your name? Sabi niya, Berto Mapagpigil. Ano ibig sabihin ito? In English niya, birth control. Okay. Pasok ano? Pasok ano, birth control. Pasok. Kaya yung mga Tagalog na malalim na Tagalog. Katulad po, pangalawa namin. Ay, Pastor Nard, Yung pangalawa naming anak na lalaki. Pangalan ng tatay ko, pangalan ng papa niya, tapos pangalan namin dalawang pinag-combine. Kaya tatlo. Yung pangalan ng tatay ko. talaga pinahirapan talaga. Kaya Adrian, tapos pinalitan namin yung double N, E, yung dulo, hindi N. Tapos yung papa niya, Rosito, Ros, R-O-S-S. Tapos yung pangalan namin dalawa, Julie N. Kaya yung pangalan niya, Adrian, Rose, Ju N. Pinahirapan. Kasi last na namin yung anak na lalaki. Ano lang yun, laro ko lang yun. Tapos, hindi ko pala nabura. Natuloy talaga. Pasok na pala yung papel. Ay, tayo. Kaya sabi ko, anak namin, Siya naman may ganung pangalan eh. tinuturuan na siya. Oo, tinuturuan, bakit di sumapa ng pangalan? Oo nga, di ba? Sabi niya, ano ba naman itong pangalan ko man? Ang pangadami. Exam pa lang pagka mabilis na, no? Examination 5 minutes, tapos papakasulat pa rin pangalan, mga bahaba. Lahat ng papel niya, sinusulatan niya na ng pangalan. Oo nga, para hindi na mahirapan Tapos doon. sa bandang
Pero yung nasa card. Oh, pero sa ano talaga, sa birth certificate, at- No. Sa diploma dapat. Opo, tatlo yung pangalan niya. Pero pagka nagsusulat na siya, kapag ka yung exam nila, Adrian na lang nilalagay yung Ba't mahabol niya yun? Ako nga ba ilagay? Oo nga eh. Para mas mabilis, tawag nila sa kanya RR. araw. Ang ikli naman. Di ba? Sana yun na lang nalalang sa akin. Yun nga eh. Oras lang. Oras lang. Okay, Roman number 3. A good name, tama ba, is absolutely essential if we want to succeed. Yun ang napakahalaga. No? A good name, mabuting pangalan. No? Kaya, pwede ba bang Sister Baby, pwede bang palitan pa pangalan? Hindi na, ano? Korte na po. Magkakorte na, ano? Magkukorte na. Yung gusto mo. Lalo kapag first name yung... Maliban lang kung birth, ba, date lang, ano? O pwede mo pang... Tsaka yung apelido, okay lang. Pero pag first name, Oo, andyan po mahaba siya. pa. Siya, Bishop, yung nagkumuha kami ng kanyang birth certificate sa, ano ba yun? Yung sa statistics pa lang noon. Yung statistics pa lang. NSO. NSO pa lang. Wala siyang pangalan blanco. Usually yung mga ganun pinanganak sa pamilya. Nagkapera. Sa ano po, salita yung sa... Hilot. Sa hospital yun, pero hindi yata na ilagay Hindi ko pangalan. na-inform yung ano. Ay gusto ko pala mapalitan ng pangalan ko. Sa iyo ko ng pangalan ko, Edwin. Gusto yung pangalan ko eh. Sabi sa akin ng NSO, pwede mo na palitan. Pwede magpalayin ka ng pangalan ko kasi walang nakasulat. Wala naman Ah, nakasulat. wala pa. Kaya lang, magbabago ka ng mga Sa lahat ng high school na ako eh. Ah. Pag letter lang, madali. 1,000 lang. Hindi naman. Yung sa akin, iba niya, Z, nilagay S. Pinasikaso ko po, 1,000. So, tingnan nyo, napakahalaga na sa yung succeed for you to become successful. Yes. According to you. Having a good name. Mabuting pangalan. Diba? So, ang resulta niya, tagumpay. Hindi po yung pagandahan ng pangalan Pero niyo. kami kaibigang pastora, ang pangalan niya Lolita. Lolita. Ang ibig daw sabihin ng pangalan niya ay sorrowful. Oo. Kaya parang na-inculcate sa kanya yun hanggang namatay na lang siya na malungkot. Malungkot talaga buhay niya. Asawa niya. Oo. Parang sa ministry. Parang lahat. Hindi na Tapos rin, nagkasakit no? pa siya ng ano. Hindi na rin din. Nagkasakit pa siya ng cancer. Oh. Pwede ba yun? Halimbawa, katulad ng karanasan ni Naomi. Di ba si Naomi muna siya, di ba? Maganda yung pangalan ng Naomi. Pero dahil sa karanasan niya, ginawang Mara. Kapaitan. Kasi mapait na naging karanasan niya. Namatay anak niya, namatay asawa niya. Oh. Nagkaroon ng famine, di ba? Yung may mga gano'n, no? Tapos nag-asawa siya ng Amerikano, Oh. binaltrato naman siya. Kaya talagang mapait talaga. Sorrowful. Sorrowful talaga. Dapat, Kaya nga. alam mo na palitan. So, Christian pa rin ang pangasawa niya. Pero nananak. Sa ganun kaso hindi talaga Yung asawa niya rin na una, nirape siya. Bago siya, napilitan na lang siya na magpakasal kasi nabuntis siya. Sobrang una yung mga kanyang. Lolita. Eh ngayon, nasa O kaya. di ba ang pangalan Lolita? Lolita yung anak. Patay na siya. Pero nasa kaya ano yun siya? Pero napakabait. Nasa langit ba? Bakit yung pangalan niya kasi? Hindi. letter A. Yung buhay naman niya is maganda. We represent God's name. Yun. Yun, ito po. Kaya kailangan po natin magkaroon ng good name. Yung ibig sabihin talaga nito, magandang reputasyon, katauhan. Bakit? Kasi nga, nire-represent natin ang pangalan ng Diyos. Amen? Basa po 2 Corinthians 3:2-3. Chapter 3. Mayroong bagay ko. 2 to 3. Yes, 2 Corinthians. Chapter 3. Verse 2 hanggang 3. Kayo ay aming sulat Oh. na nasusulat sa aming mga puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang
nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinapangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen. So, you are our epistle written in our hearts. Ang ganda, no? Yun ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano. Kristiyano sa Corinto, no? Kayo yung sulat, nakasulat sa puso, no? Sa aming mga puso. Known and read by all men. Amen? Alam ng mga tao, binabasa ng mga tao. Kaya tayo po, binabasa po tayo. Yung mga tao sa labas, nakatingin lang sa atin yan eh. At meron silang mga perception sa atin. Diba? Meron silang nababasa sa atin. Yan, ganyan. Clearly, you are an epistle of Christ. Ministered by us. Ganyan, no? Kaya masaya-masaya si Pablo, no? Malinaw na kayo po ay epistle of Christ, na kami ang ginamit ng Panginoon para sa inyo. No? Written not with ink, but by the Spirit of the living God. No? Hindi sa tinta, no? Pero yun nga, the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Amen? Kaya ito po ay isang mahalaga. Bilang mga mananampalataya, no? Be a good example. Dala-dala natin ang name ng Panginoong Kristo. Di ba madalas kapag sumasablay ka, sasabihin ng mga tao, di ba Kristiyano yan? Kala ko Kristiyano. Di ba? Yung mga ganun ba? Pag meron tayo nagagawa mga kasablayan, yun na yung perception ng mga tao. Kaya kaiingat po tayo talagang. Ingat sa salita, ingat sa kilos, no? Ingat doon sa lalo na yung matitinding action, Letter B, we honor our parents by it. Tingnan nyo, Proverbs 28:7. Pakibasa po. Sino mang nag-iingat ng kautusan ay pantas na anak. Ngunit siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kanyang ama. Young people who obey the law are wise. Those who seek out worthless companions bring shame to their parents. No? Kaya having a good name, isa po ito sa paraan ng atin pong pagrespeto, paggalang sa ating mga magulang. Diba pagka kanino kang anak? Ganun sa Rio, no? Bukod sa Kristiyano ka pa naman, sumunod naman kanino kang anak? Anak ako ni ganito. Diba? Sino pa sa Kaya nung merong nahuli welcome. Biro mo, nahuli ka, apelido ni Mrs. Ano apelido? Dakoko. Di, Dakoko. Pinatawag na kagad ako sa barangay. Yeah. Oh. Kaya kung hindi ko, talaga matutuluyan diretso sa kulungan yun. Sabi ko, dala-dala mo apelido ng mga Dakoko. Pero, bakit masaway ka? Gano'n, di ba? So, pati, imahe ng pamilya, apektado. Tama? Kaya sabi kumisa ng mga matatanda, di ba, alang-alang sa pangalan ng ating pamilya, umayos ka. Gano'n, Pero ito, pinoprotection na lang imahe. Di ba? Image of their family. Diba? Angkan ng mga yan. Kaya, ang tatay niya si ganun. Kaya, bilang mga kabataan, tayo po, dala-dala natin ang apelido natin, biologically. Wala kayong manual dyan, dalawa?
Lalo pa ngayon dito na naging mananampalataya na tayo, dala-dala na ang pangalan na ng Panginoong Hesus. Oo, ito nga eh. We represent God's name eh. Christian eh. Mas matindi ito eh. No? Tapos, Oo. Chismosa. No, kaya ang expectation ng mga tao pagka Kristiyano ka, mataas. Kaya dapat namumuhay ka na above reproach. Amen. Oh, ito pa po. Having a good name, very essential para maging successful. Letter C, we pass it on our children. Na ipapasa pa no? Sa ating mga anak. Proverbs 10:7. Basa. Alaala sa ganap ay pinagpala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparang. Oh, di ba? We all have happy memories of good men. Happy memories of good men. Kung hindi good men, sad memories. Di ba? Instead na happy memories. Yun ang sabi po ng Proverbs 10:7. To the reward, but the names of wicked men stink after them. Diba? Kasamang mabubulok, diba? O mawawala. Kaya isa po yan. Isa sa magandang pamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Having a good name. Amen? Letter D, we need it for life's transaction. Kailangan daw po natin ito, no? Life's transaction. Yan. Pakikipag-ugnay, di ba? To transact to other people. The Bible encourage us to be of good report. Di ba? Among those within the church and those outside of the church. Good report. Acts 6:3. 1 Timothy 3:7. Hebrew 11:39. 3 John 12. So the word good report here means good testimony. Tama? Or witness. Good report. Your name is your greatest witness or testimony. Amen? Yung pangalan mo, yung buhay mo, talagang greatest witness yan. Happy birthday po. Birthday. Hindi pala kami nagkabili na pumasok. Talaga. Sakto pala no? Kami naman. Dito pa sa amin. Dito naman sa amin. Sige. Yun lang. Basta na po bang version yung you will know them by their fruits? Matthew 7. Wait lang, happy ka lang. Ano? Yung you will Makikilala mo know sila them sa by their pamagitan ng fruits. mga ano. You will know them by their fruits. Anong tala tayo? 7:16. Bakit na rin sinabi? 20. Nakalimutan ko na yung Matthew 7:16. Okay. Masarap yun. So, basa nga isa lang talata. 1 Timothy 3:7 nga basa. First Timothy. Oh, sige, pray muna tayo. Pray muna natin si Pastora Jackie. Pastor Nards, ikaw na po, pati si Pastora Jackie pag-pray mo. Panginoon sa arawan, sa tulad yan, Yes, Lord. Thank you so much. kalusugan, kalakasan. Amen. Sa pangalan ni Amen. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. May the good Lord bless you in every aspect of your life. Ano bang makidali dyan? Hipon eh.
Ano ba? Ito. Gusto ko ganyan. Yung may ano. Sige, break muna tayo. Balik muna! Break muna, break. Natanggal, Pastor. Sige, yan na. Yan lang. Parang makikiyandala lang ako. Birthday din ni Ayan, force break yan. Balikin nyo! Break. Nakikisalo ko dito ah. Doon kasi dog food. Dito. Dito sa may food. Kay Pastor. Ang masaya yung ganit po, birthday din eh. Kailan? Ay, hindi ah. Magulat tayo kay Pastor. Dalawa na ako ah. Sige po. Ay, oh, 21 para sa Pastor Ernie. Ito si James, ang nag-restaurant. Pag sabi ka na, okay lang naman eh. Galing pa ng ano eh. Happy birthday, Pastor. Kapote. Ay, bibigay ko sa'yo. Kaya ano din. Ang ano ba, ang sabi ko sa akin kasi Ito pinakaano nila. Bestseller nila ito. Bestseller nila ito. May meet, kailan ko ba na Kaya, Nininyo, birthday ni Ninyo kahapon eh. Sabi nga, wala eh. Ano ka na kayo no? Gana? Kala ko bukas. Aporting na. Oh, ay, hindi ka na.